Ang nawawalang liham ni Princess Diana kay Princess Anne, isang pagbubunyag ng katahimikan sa loob ng korona. Sa kasaysayan ng maharlikang pamilya ng Britanya, iilan lamang ang mga lihim na tumatagal ng mahigit 2 dekada nang hindi nabubunyag. Ngunit isang natuklasang liham na sinasabing isinulat ni Princess Diana para kay Princess Anne ang muling gumulo sa mundo ng mga taga-subaybay ng royal family. Ang liham na ito na natagpuan sa isang lumang kahon sa Essex, England noong 2024 ay nagbukas ng panibagong pagtingin sa relasyon ng dalawang prinsesang kailanman ay hindi naging malapit sa isa't isa. Ayon sa mga ulat ng auction house na nakatuklas ng mga dokumento, ang kahon ay naglalaman ng iba't ibang personal na sulat ni Diana, mga simpleng pasasalamat, pribadong tala, at mga liham na hindi kailanman ipinadala. Ngunit sa gitna ng mga ito, may isang sobre na masusing nakaselyo, may pulang wax stamp na may personal na sagisag ng prinsesa. Ito ang liham na nakalaan umano para kay Princess Anne. Sa loob ng mahigit 26 na taon na natiling hindi nabubuksan ang liham na ito, dumaan sa kamay ng 3 may-ari bago tuluyang napunta sa isang retiradong bangkero. Ayon sa mga eksperto, ang kondisyon ng sobre ay kahanga-hanga, parang hindi ito hinawakan ng panahon. Ang tinta ay malinaw pa at ang papel ay nananatiling buo. Na tila ba isinulat lamang kahapon, ang nilalaman ng liham ay mas nakakagulat kaysa sa mismong pagkakatuklas nito. Isinulat ito umano ni Princess Diana noong unang bahagi ng 1977, ilang buwan bago ang kanyang trahedya sa Paris. Sa panahong yon, siya ay aktibo sa mga gawaing kawanggawa at mas lalong nakikilala bilang People's Princess. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti sa publiko, may mas malalim siyang iniisip tungkol sa hinaharap ng monarkiya at ng kanyang mga anak na sina William at Harry. Sa liham, hindi raw galit o hinanakit ang nangingibabaw na damdamin ni Diana, kundi isang tahimik na pagninilay. Tinalakay niya ang mabilis na pagbabago ng mundo, ang lumalakas na impluwensya ng media, at ang bigat ng pagiging isang miyembro ng maharlikang pamilya sa gitna ng patuloy na pagmamasid ng publiko. Ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga salita para kay Princess Anne, bagamat kilala ang dalawa sa pagiging magkaiba. Si Diana bilang emosyonal at bukas sa publiko at si Anne bilang disiplinado at nakatuon sa tungkulin. Nagpahayag si Diana ng malalim na paggalang sa kanyang kapwa prinsesa. Inilarawan niya si Anne bilang matatag, tahimik at tapat sa korona, isang haligi ng katatagan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang pinakamatinding bahagi ng liham ay ang isang kahilingang puno ng bigat at pangamba. Ayon sa ulat ng mga nakakita sa dokumento, hiniling ni Diana kay Anne na pangalagaan ang kanyang mga anak na sina William at Harry, sakaling may mangyaring hindi inaasahan sa kanya. Isang pahayag na sa panahong yon ay maaaring itinuring lamang na emosyonal na pagninilay. Ngunit ngayon ay nagbibigay ng matinding kilabot dahil sa mga sumunod na pangyayari sa kasaysayan. Sa parehong taon ng pagsulat ng liham, mas naging lantad si Diana sa kanyang mga adhikain. Isa sa pinaka-iconic na sandali ng kanyang buhay ay ang pagbisita niya sa Angola, kung saan naglakad siya sa isang minefield upang ipakita ang panganib ng mga landmine. Ang kanyang tapang ay humanga sa buong mundo, ngunit kasabay nito ay mas lalong lumalim ang tensyon sa loob ng royal family. Ang relasyon ni Diana at Princess Anne ay matagal nang paksa ng usap-usapan. Hindi sila kailanman naging malapit, ngunit ayon sa mga historiador, hindi rin sila tunay na magkaaway. Sa halip, sila ay dalawang individual na kumakatawan sa magkaibang mukha ng pagiging maharlika. Isa ay tradisyon at disiplina. Ang isa naman ay pagbabago at damdamin. Ayon sa mga scholar ng kasaysayan ng maharlikang pamilya, kabilang si Dr. James Bennett, ang nilalaman ng liham ay nagpapakita ng isang Diana na hindi lamang emosyonal na tao, kundi isang taong may malalim na pag-unawa sa politika at istruktura ng kapangyarihan. Sa kanyang mga sinulat,
Tinukoy niya ang patuloy na tensyon sa pagitan ng tradisyon at modernong panahon. Isang hamon na patuloy na kinakaharap ng monarkiya hanggang sa kasalukuyan. Para kay Diana, ang pagiging bahagi ng royal family ay hindi lamang pribilehiyo, kundi isang masalimuot na tungkulin na madalas nagbubunga ng sakripisyo sa personal na buhay. Ang isa sa mga pinaka-controversial na bahagi ng liham ay ang mga pahiwatig ng kanyang pakiramdam ng panganib. Ayon sa mga ulat, isinulat niya na siya ay nakararanas ng hindi matiyak na seguridad sa ilang aspeto ng kanyang buhay. Bagamat hindi tahasang binanggit ang mga detalye, malinaw na may mga puwersang nagdudulot sa kanya ng pangamba. Ang ganitong mga pahayag ay nagbigay daan sa mga bagong tanong tungkol sa tunay na kalagayan niya noong mga huling taon bago siya pumanaw. Ang palasyo ng Buckingham ay nanatiling tahimik hinggil sa pag-iral ng liham. Ang kanilang katahimikan ay nagdulot ng iba't ibang interpretasyon. May mga nagsasabing ito ay indikasyon ng pagiging pribado ng usapin, habang ang iba naman ay nakikita ito bilang pag-iwas sa kontrobersiya. Sa kabilang banda, ilang eksperto sa pagsusuri ng sulat kamay ang nagsasabing ang dokumento ay malamang na tunay batay sa pagsusuri ng tinta, papel at estilo ng pagsusulat na kahawig ng iba pang kumpirmadong liham ni Diana noong 1977. Sa kasalukuyan, ang liham ay iniulat na itinatago sa isang espesyal na silid sa British Library kung saan patuloy itong sinusuri ng mga eksperto. Sa bawat pagsusuri, mas lumalalim ang pag-unawa ng publiko sa pananaw ni Diana sa hinaharap ng monarkiya. Hindi lamang ito simpleng dokumento ng nakaraan, kundi tila isang babala na nagiging mas makabuluhan sa paglipas ng panahon. Isa sa mga pinakamahalagang tema ng liham ay ang hinaharap ng kanyang mga anak na sina Prince William at Prince Harry. Ayon sa mga tala, nakita ni Diana ang magiging magkaibang landas ng dalawa. Isang prediksyon na para sa ilan ay tila nagkatotoo sa paglipas ng panahon. Ipinahayag niya ang pangamba na ang mahigpit na tradisyon ng maharlikang institusyon ay maaaring maging sagabal sa personal na kalayaan ng kanyang mga anak. Bukod dito, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagbabago sa loob ng monarkiya. Ayon sa kanyang mga sinulat, hindi maaaring manatili ang institusyon sa lumang sistema kung nais nitong mabuhay sa makabagong panahon. Ang kanyang mga pananaw ay nagpapakita ng isang babaeng hindi lamang nakatuon sa kanyang kasalukuyang papel bilang prinsesa, kundi sa hinaharap ng buong institusyon na kanyang kinabibilangan. Mayroon ding mga bahagi ng liham na nagpapakita ng personal na koneksyon ni Diana sa ilang miyembro ng royal family na hindi inaasahan ng publiko. Sa kabila ng mga pagkakaiba, tila may mga taong kanyang pinagkatiwalaan sa paraan na hindi lubos na naunawaan noon. Ito ay nagdadagdag ng mas malalim na dimensyon sa kanyang pagkatao. Isang babaeng may kakayahang makakita ng pagkatao sa likod ng tungkulin at titulo. Ayon sa mga taong malapit sa kanya noong mga huling buwan ng kanyang buhay, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang pagsusulat. Mas madalas siyang sumulat, mas mahaba ang mga liham, at mas mabigat ang nilalaman ng kanyang mga salita. Ang kanyang dating maingat at maayos na sulat kamay ay tila naging mas mabilis at puno ng emosyon na para bang may damdaming nais niyang mailabas agad bago mahuli ang lahat. Hindi simpleng paghingi ng tulong ang nilalaman ng liham. Sa halip, malinaw na ipinakita ni Diana ang kanyang hangarin na may isang taong makakatulong sa paghubog ng buhay ni na Prince William at Prince Harry sa loob ng mahigpit na istruktura ng maharlika habang pinapayagan silang manatiling totoo sa kanilang sarili. Para kay Diana, ang pagiging prinsesa ay hindi dapat maging kulungan ng pagkatao, kundi tulay upang mas maunawaan ng mundo. Si Anne, na matagal nang kilala sa pagiging disiplinado at tahimik sa loob ng institusyon, ay tila natural na piniling tagatanggap ng liham na ito. Pareho silang prinsesa, ngunit magkaiba ang landas. Si Anne ay tagapagtaguyod ng tradisyonal na tungkulin, habang si Diana ay naging simbolo ng emosyon at pagbabago. Sa liham, binigyang diin din ni Diana ang kanyang malawak na gawaing kawanggawa
lalo na ang kampanya laban sa mga landmine. Ang kanyang mga paglalakbay sa Angola at Bosnia ay hindi lamang simbolo ng humanitarian work, kundi patunay ng kanyang personal na misyon sa labas ng palasyo. Ayon sa kanya, ang gawaing ito ang nagbigay ng tunay na kahulugan sa kanyang buhay bilang isang tao, hindi lamang bilang miyembro ng Maharlika. Ngunit ang misyong ito ay may kapalit. Sa paglapit niya sa mga sensitibong isyong politikal at panlipunan, may mga taong hindi natuwa sa kanyang pagiging aktibo. Ayon sa ilang ulat mula sa mga dating mamamahayag, lumalakas ang tensyon sa pagitan ng kanyang personal na layunin at ng tradisyonal na inaasahan sa kanya bilang prinsesa. Sa panahong iyon, si Diana ay nasa isang mahalagang yugto ng kanyang buhay. Matapos ang paghihiwalay sa kanyang asawa, mas lalo niyang natagpuan ang sarili niyang tinig. Hindi na siya nakatali sa opisyal na papel ng reyna o institusyon. Ngunit kapalit nito ay mas malawak na kalayaan at mas mabigat na panganib. May mga pagkakataong naramdaman niyang siya ay minamanmanan. May mga sasakyang sumusunod at mga tawag na may kakaibang katahimikan sa kabilang linya. Gayunpaman, hindi lumitaw sa kanyang mga salita ang takot. Sa halip, tila ito ay mga paghahandang emosyonal. Parang alam niyang ang bawat hakbang ay may bigat na hindi nakikita. Ang pinakadiwa ng kanyang liham kay Anne ay hindi takot, kundi pag-asa. Umaasa siyang maaaring magbago ang institusyong matagal niyang ginagalawan. Umaasa siyang magiging mas malaya at mas masaya ang kanyang mga anak. At higit sa lahat, umaasa siyang maaaring maging mas mainit ang ugnayan ng mga taong matagal nang pinaghiwalay ng tungkulin. Sa kanyang huling mga linya, hindi siya nagsalita bilang prinsesa, kundi bilang isang ina. Ang kanyang pagtingin ay nakatuon sa kinabukasan ni William at Harry, hindi sa politika o kapangyarihan. Ang salitang panahon ang magpapatunay na iniwan niya sa liham ay nagmistulang pamana ng pananaw. Sa kasalukuyan, maraming nagmamasid ang nagsasabing tila nahati ang landas ng kanyang mga anak. Si William na patuloy na sinusubukang balansihin ang tradisyonal na tungkulin at modernong buhay. At si Harry na piniling lumayo sa nakagisnang istruktura upang hanapin ang sariling kalayaan. Ngunit ang ugat ng lahat ng ito ay hindi lamang nasa iisang liham. Ayon sa mga historiador ng Maharlika, ang relasyon ni Diana at Anne ay may tahimik na komplikasyon na nabuo sa loob ng maraming taon. Pareho silang malakas na babae, ngunit magkaiba ang paraan ng pagpapakita ng lakas. Sa mga unang taon ng dekada, 1980, malinaw na ang kaibahan nila. Si Anne ay nakatuon sa tungkulin, mga seremonya, military engagements at mahahalagang representasyon ng korona. Hindi niya hinahanap ang kamera at hindi rin niya kailangang ipaliwanag ang sarili. Para sa kanya, ang trabaho ay sapat ng paliwanag. Si Diana naman ay kabaligtaran. Ang kanyang presensya ay puno ng emosyon at koneksyon sa tao. Ang simpleng pagyakap, pagluha sa publiko at paglabag sa ilang royal protocol ay nagbigay ng bagong imahe sa maharlikang pamilya. Mas tao, mas malapit, mas bukas. Sa kalaunan, ito ang naging sanhi ng tahimik na distansya sa pagitan nila. Sa mga litrato, madalas silang nakatayo ng malayo sa isa't isa, parang dalawang mundong hindi ganap na nagtatagpo. Si Anne ay nanatiling tahimik, kahit sa gitna ng mga personal na pagsubok tulad ng kanyang mga hiwalayan. Si Diana naman ay naging bukas sa kanyang mga laban sa kalusugan ng isip at emosyonal na hirap. Sa dalawang magkaibang paraan, pareho nilang hinamon ang imahe ng perpektong maharlika. Noong isinilang si Prince William noong 1982, maraming inaasahan sa loob ng maharlikang pamilya ang tila nakasalalay sa mga tradisyon na matagal nang sinusunod. Isa sa mga ito ang usaping tungkol sa magiging ninong at ninang ng batang tagapagmana. Ayon sa Royal Protocol, si Princess Anne ay malakas na kandidato upang maging godmother ni William, lalo na't si Prince Charles ay naging godfather na sa anak ni Anne na si Peter. Para sa maraming tagamasid ng palasyo, ito ay hindi lamang simpleng formalidad,
kundi simbolo ng pagtitiwala at pagkakabuklod ng pamilya. Ayon sa royal writer na si Sarah Bradford, ang pagiging ninong o ninang ng isang hinaharap na hari ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa seremonyal na papel. Isa itong tanda ng paggalang sa karakter, karunungan, at kakayahang gumabay sa susunod na henerasyon ng monarkiya. Kaya't hindi nakapagtataka na inaasahan ng marami na si Anne ang pipiliin. Ngunit si Princess Diana ay may ibang pananaw. Sa halip na sumunod sa tradisyon, pinili niyang magtiwala sa mga taong nagpakita sa kanya ng tunay na kabaitan at personal na suporta. Sa kanyang desisyon, hindi na pabilang si Anne bilang ninang ni William. Para sa ilan sa loob ng palasyo, ito ay unang senyales ng mas malalim na hidwaan sa pagitan ng dalawang prinsesa. Pagdating ng 1984, nang isilang si Prince Harry, muling umasa ang ilang miyembro ng pamilya na maaaring magbago ang desisyon, ngunit muling hindi pinili ni Diana si Anne. Ayon kay Lady Susan Hussey na malapit sa reyna, labis itong ikinabigla ni Anne. Para sa kanya, hindi lamang ito personal na pagtanggi, kundi tila pagtalikod sa mga pinahahalagahang tradisyon ng monarkiya. Sa araw ng binyag ni Harry, hindi dumalo si Princess Anne. Ang dahilan ay isang nakatakdang hunting trip sa kanyang country home. Ngunit para sa marami, ang kanyang pagliban ay may malinaw na mensahe. Kung maaaring baliwalain ni Diana ang tradisyon, kaya rin niyang gawin ito. Mula noon, unti-unting lumayo ang agwat sa pagitan ng dalawang prinsesa. Si Anne ay mas lalo pang tumutok sa tungkulin at disiplina ng pagiging maharlika, habang si Diana ay mas naging bukas sa pagpapahayag ng sarili at damdamin. Sa mga pampublikong okasyon, magalang sila sa isa't isa, ngunit malamig at malayo ang pakikitungo. Sa likod ng mga seremonya at ngiti, may dalawang magkaibang pananaw sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging prinsesa. Para kay Anne, ito ay katapatan sa tungkulin at pagsunod sa tradisyon. Para kay Diana, ito ay paghahanap ng sariling boses sa loob ng isang sistemang mahigpit at luma. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong nahirapan si Diana sa pag-angkop sa buhay palasyong puno ng patakaran at inaasahan. Ayon sa mga dating staff, madalas siyang mag-isa, tahimik at minsan ay umiiyak dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang mga simpleng sandali ng hindi pagpansin ni Anne sa kanya ay tila mas mabigat pa kaysa sa mga hayag ang pagtanggi. Sa mga hapunan at pagtitipon, sinusubukan ni Diana na makihalubilo, ngunit madalas ay malamig ang tugon. Ang katahimikan ni Anne ay binabasa ng iba bilang kawalan ng interes, ngunit para sa kanya ito ay paraan ng pagprotekta sa kaayusan ng palasyo. Sa kalaunan, ang tensyon sa pagitan nila ay naging simbolo ng mas malaking issue sa loob ng monarkiya. Ang banggaan ng tradisyon at modernong pagkatao. Si Diana ay naging larawan ng emosyon at pagbabago, habang si Anne ay naging sagisag ng disiplina at pagpapanatili ng sistema. Habang lumalalim ang problema sa pagitan ni Diana at ng royal household, lalo rin siyang nakaramdam ng pag-iisa. Sa mga panahong yon, mas lumapit siya sa mga karaniwang kawani ng palasyo at sa ilang kaibigang nagbigay sa kanya ng tunay na pag-unawa. Ngunit sa loob ng maharlikang pamilya, nanatiling malamig ang ugnayan. Ang hindi pag-angat ni Anne bilang godmother ng mga prinsipe ay nanatiling tahimik na sugat sa pagitan nila. Isang desisyong tila maliit sa papel, ngunit malalim ang naging epekto sa emosyonal na ugnayan ng dalawang babaeng nasa gitna ng tradisyon at pagbabago. Sa loob ng maraming taon, nanatiling palaisipan sa publiko ang mga huling buwan ng buhay ni Princess Diana at ang mga pahiwatig ng kanyang mga saloobin tungkol sa hinaharap ng maharlikang pamilya. Isa sa mga pinakakakaibang bahagi ng mga ulat ay ang sinasabing liham niya kay Princess Anne na tila naglalaman hindi lamang ng mga personal na pahayag, kundi pati na rin ng mga babala tungkol sa magiging direksyon ng monarkiya. Sa paglipas ng panahon, may mga nagsasabing ang ilan sa mga ideyang iyon ay tila nagkatotoo sa mas malinaw na paraan noong 2024. Ayon sa mga lumang ulat at salaysay ng mga taong malapit sa royal household,
Ang liham ni Diana ay hindi isang emosyonal na paghingi ng tulong lamang. Sa halip, ito raw ay isang mahinahong pagsusuri ng hinaharap ng royal family. Isang babala na kung hindi sila magbabago, maaaring unti-unting humina ang kanilang impluensya sa modernong mundo. Para kay Anne, nakilala sa kanyang pagiging praktikal at tahimik ngunit matatag, ang mga mensaheng ito ay hindi basta-basta kinalimutan. May mga nagsasabi na itinago ni Anne ang kopya ng isang lumang pahayagan mula Agosto 1977 sa kanyang pag-aaral sa Gatcombe Park. Ang headline ay tumatalakay sa panawagan ni Diana para sa pagbabago sa loob ng monarkiya. Noon, marami ang nag-isip na labis lamang ang pagtingin ni Diana sa sitwasyon. Ngunit ngayon, sa pagtingin sa takbo ng kasaysayan, may ilan na nagsasabing tila nakita niya ang mga pagbabago bago pa man ito mangyari. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng propesiya na ito ay ang buhay ni Prince William. Bilang tagapagmana ng trono, pinili ni William ang landas na nagtataguyod ng tradisyon ngunit may halong modernisasyon. Ang kanyang pagpapakasal kay Catherine Middleton, isang taong hindi ipinanganak sa maharlikang dugo, ay naging simbolo ng mas bukas na royal family. Ang kanilang paraan ng pagpapalaki sa kanilang mga anak, pagpapaaral sa mga ordinaryong paaralan at pagpapakita ng mas bukas emosyon sa publiko ay madalas na iniuugnay sa impluwensya ng pananaw ni Diana tungkol sa pagiging makatao ng isang royal. Ayon sa ilang dating security officers at palace insiders, si Princess Anne ay tahimik na naging bahagi ng pagbabagong ito. Hindi siya lantad sa media tungkol sa kanyang opinyon, ngunit sa loob ng mga pribadong pagpupulong, sinasabing pinoprotektahan niya ang ilang modernong desisyon ni William. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang pagpapatuloy ng institusyon kahit pa ito ay nangangailangan ng unti-unting pagbabago. Sa kabilang banda, ang landas ni Prince Harry ay naging mas malayo sa tradisyon. Ang kanyang desisyon na humiwalay sa royal duties kasama si Meghan Markle ay naging malaking balita sa buong mundo. Ngunit sa ilang interpretasyon ng liham ni Diana, tila nabanggit na niya ang posibilidad na ang isa sa kanyang mga anak ay maaaring pumili ng kalayaan kaysa sa tungkulin. Para sa ilan, ito ay isa sa mga pinaka-controversial na bahagi ng prediksyon na ito. Sa loob ng pamilya, iba-iba ang naging reaksyon sa mga desisyon ni Harry. Ngunit ayon sa ilang ulat, si Anne ay nanatiling neutral. Hindi siya lantaran na sumuporta o tumutol. Ang kanyang pananahimik ay binigyang kahulugan ng ilan bilang pagsunod sa diwa ng liham ni Diana. Ang hindi paghatol ng padalos-dalos sa mga desisyong personal. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy na kinakaharap ng royal family ang hamon ng pagiging relevant sa modernong lipunan. Ang mga tradisyonal na seremonya at patakaran ay hindi na palaging tumutugma sa inaasahan ng publiko. Dito mas lumalabas ang ideya na matagal nang nakita ni Diana ang ganitong tensyon. Ang banggaan ng tradisyon at pagbabago. Ayon sa ilang malalapit na kaibigan ng royal household, si Anne ay unti-unting nagbago rin. Hindi sa paraan ng kanyang panlabas na kilos, kundi sa kanyang pananaw sa istruktura ng monarkiya. Mas suportado na niya ang mas maliit, ngunit mas epektibong royal family. Mas nakatuon sa charity at aktwal na serbisyo kaysa sa engranding seremonya. Sa pananaw ng ilang historiador, ang sinasabing liham kay Anne ay hindi lamang dokumento ng nakaraan, kundi simbolo ng isang mas malawak na diskusyon. Paano mananatiling buhay ang isang institusyong nakaugat sa tradisyon sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo? Para sa ilan, ang sagot ay nasa balanse. Ang mismong konseptong matagal nang ipinunto ni Diana. Ngayon, sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon ng royal family, marami ang nagsasabi na ang mga obserbasyon ni Diana ay tila mas malinaw kaysa dati. Ang paghahati ng landas ni William at Harry, ang pag-usbong ng modernong pananaw sa loob ng institusyon at ang patuloy na pag-a-adjust sa inaasahan ng publiko ay pawang sumasalamin sa mga ideyang matagal nang inilarawan sa liham. Sa huli, nananatiling bukas ang tanong,
Kung tunay ngang nakita ni Diana ang hinaharap, ito ba ay babala lamang o gabay? At kung ito ay gabay, gaano kalaki ang naging papel ni Anne sa pag-unawa at paghubog ng mga pagbabagong ito? Habang patuloy ang pag-usbong ng mga bagong henerasyon ng royal family, isang bagay ang malinaw sa maraming taga-subaybay. Ang kwento ng liham ni Diana ay patuloy na nagbibigay ng bagong kahulugan sa bawat pagbabago, bawat desisyon, at bawat paghahati ng landas sa loob ng monarkiya.